Nagsisimula ang pelikula sa isang maliit na bayan sa Michigan kung saan nakatira si David Rice, isang karaniwang teenager, kasama ang kanyang mapang-abusong ama na si Will. Iniwan sila ng kanyang ina noong siya ay 5 taong gulang pa lamang, at simula noon, hindi naging maganda ang relasyon ng mag-ama. Para kay David, ang paaralan ang kanyang takas mula sa sirang tahanan. Wala siyang maraming kaibigan ngunit may lihim siyang paghanga sa isa sa kanyang mga kaklase, si Millie Harris. Isang araw, pagkatapos ng klase, binigyan niya si Millie ng isang snow globe na may replika ng Eiffel Tower. Gustong-gusto ito ni Millie, na nangangarap na maglakbay sa iba't ibang parte ng mundo. Ngunit ang kanilang masayang sandali ay nasira nang dumating ang bully ng eskwelahan, si Mark. Tinukso si David dahil sa pagiging dork, at itinapon ang snow globe sa gitna ng nagyayelong ilog Huron. Determinado si David na kunin ang snow globe, kaya't naglakad siya patungo rito sa kabila ng babala ni Millie. Ngunit sa oras na makuha niya ito, biglang bumigay ang yelo sa ilalim ng kanyang mga paa. Nahulog si David sa nagyayelong tubig at hinatak siya ng agos. Sinubukan niyang umabot sa ibabaw, ngunit bigla siyang napadpad sa gitna ng isang pampublikong aklatan. Litong-lito at nanginginig sa lamig, nagdesisyon si David na balewalain ang nangyari at umuwi. Pagdating sa bahay, sinigawan agad siya ng kanyang ama dahil sa pagiging late mula sa paaralan. Ngunit wala siyang ganang makipagtalo kaya't agad siyang tumakbo papunta sa kanyang kwarto nang hindi nakikipag-usap sa ama. Ikinandado niya ang pinto at nagtago sa isang sulok. Sa hindi nagtagal, galit na tinutulak ni Will ang pinto. Nang malapit na siyang makapasok, bigla muling nawala si David at napadpad muli sa aklatan. Dito niya napagtanto na tila may kakaibang kakayahan siya na mag-teleport. Sinubukan niyang ulitin ito sa pamamagitan ng matinding pagtuon ng isip, at sa kanyang gulat, muli siyang bumalik sa kanyang kwarto ilang minuto matapos siyang mawala. Narealize niyang ito na ang kanyang pagkakataon na tumakas mula sa mapang-abusong ama, kaya kinuha niya ang kanyang ipon at tumakas upang magsimula ng bagong buhay. Una, dumaan siya sa bahay ni Millie upang iwan ang snow globe bilang tanda na buhay pa siya. Sumunod, pumunta siya sa lungsod, umupa ng maliit na kwarto sa isang motel, at nagsimulang subukan ang kanyang mga kakayahan. Sa mga unang beses, nauuwi siya sa pagkabangga sa mga puno sa lokal na parke. Ngunit kalaunan, natutunan niyang mag-focus sa mga larawan ng mga lugar na gusto niyang puntahan. Ang una niyang bisita ay sa Empire State Building, kung saan may magagandang alaala siya kasama ang kanyang ina, si Mary. Lumipas ang mga linggo at naramdaman ni David na handa na siyang lubos na gamitin ang kanyang kakayahan. Alam na niya ngayon na maaari lamang siyang mag-teleport sa mga lugar na kanyang naisa sa larawan. Pumunta siya sa isang bangko at sinilip ang loob ng vault habang nagpapanggap na pupunta sa banyo. Sa gabi, nag-teleport siya sa loob ng vault at ninakaw ang mga bag na puno ng pera. Kinabukasan, natuklasan ng bangko ang pagnanakaw at naalarma ang mga pulis. Maya-maya, isang misteryosong lalaki na nagngangalang Roland ang dumating at nagsabing iimbestigahan niya ang kaso para sa National Security Agency. May karanasan siya sa mga ganitong kaso at alam niya ang tungkol sa mga jumper, mga taong may kakayahang mag-teleport mula sa isang lugar patungo sa iba. Lumipat ang eksena sa 8 taon ang lumipas, kung saan namumuhay na si David ng marangyang buhay. Mayroon siyang penthouse apartment sa New York na puno ng mamahaling gamit. Isa na siyang ganap na lalaki at may lubos na kontrol sa kanyang mga kakayahan. Ang mga pader ng kanyang apartment ay puno ng mga larawan ng mga sikat na lugar, na nagpapadali sa kanyang pag-teleport saan man sa mundo. Isang gabi, nag-teleport si David sa London at pumasok sa isang lokal na pub. Naging kampante na siya sa kanyang kakayahan at ginagamit ito sa mga pangkaraniwang bagay. Sa loob ng pub, mabilis siyang naglaho upang mapalapit sa isang magandang babae na nag-iisa sa may bar. Hindi niya alam na napansin siya ng isa pang jumper, si Griffin O'Connor, na naroon din sa pub. Ngunit hindi ito alintana ni David at umalis kasama ang babae. Samantala, si Roland ay na-corner ang isang jumper sa tropical forest ng Brazil. Sinubukan ng bata na maglaho, ngunit nahuli siya sa isang lambat na puno ng kuryente na pumipigil sa kanya sa pag-teleport. Dito inihayag na si Roland ay isang paladin, isang grupong panatiko sa relihiyon na layuning hulihin ang mga jumper. Naniniwala ang mga paladin na ang mga taong may superpowers ay mga abominasyon. Walang pag-aalinlangan, pinatay ni Roland ang bata, at ilang sandali pa, nakatanggap siya ng tawag tungkol sa bagong lead sa kaso ng pagnanakaw sa bangko. Bumalik ang eksena sa New York kung saan bumalik si David sa kanyang apartment. Sa kanyang gulat, nadatnan niya roon si Roland, ngunit wala siyang ideya kung sino ito. Sinubukan ni David na palabasin siya, ngunit sinagot ito ni Roland sa pamamagitan ng pagtama sa kanya ng isang espesyal na baton na nagpakuryente sa kanya ng 1,000 volts. Dahil dito,
hindi na makapag-teleport si David ng higit pa sa ilang talampakan sa loob ng apartment. Nagkaroon ng labanan, at matapos ang matinding pagsusumikap, nagawa ni David na mag-teleport sa isang lihim na silid sa kanyang pader. Kinuha niya ang isang bag ng pera mula roon at nawala ulit. Ngunit hindi pa handang sumuko ang bihasang Paladin kaya't ipinadala niya ang kanyang mga tauhan sa lahat ng karaniwang jump sites ni David. Nakakita rin siya ng lumang larawan ni Millie sa cabinet, na nagbigay sa kanya ng isang tusong ideya. Samantala, lumitaw si David sa dati niyang kwarto sa Michigan. Matapos ang isang awkward na pagkikita ng kanyang ama, pumunta siya sa bahay ni Millie. Doon, sinabi ng kanyang ina na nagtatrabaho si Millie sa isang bar malapit doon. Pumunta si David doon, ngunit biglang nakaramdam ng takot nang makita niya ang kanyang kababatang crush. Sinubukan niyang umalis nang hindi napapansin at nabangga si Mark, na ngayon isa ng ganap na binata. Agad siyang nakilala ni Mark at tinanong ng maraming bagay. Narinig ito ni Millie at sumama sa kanila. Sinabi ni Millie na nakita niya si David pagdating nito at hinihintay lamang niya na may sabihin ito. Nagselos si Mark at sinubukan niyang gumawa ng galaw kay Millie, ngunit sinuntok siya agad ni David. Nagkaroon ng matinding santukan na nagtapos sa pag-teleport nilang dalawa nang walang nakakapansin. Bigla silang napunta sa vault ng bangko na ninakawan ni David ilang taon na ang nakalilipas. Binyantaan niya si Mark bago siya umalis, iniwan ito sa loob ng vault bilang parusa. Pagkatapos, bumalik si David sa bar at sa wakas ay nakipag-usap kay Millie. Ibinunyag ni Millie na isinantabi niya ang pangarap niyang maglakbay dahil kailangan niyang magtrabaho. Si David naman ay nagsinungaling na isa siyang banker, na nagpapahiwatig na marami siyang pera. Inimbitahan niya si Millie na sumama sa kanya sa Roma, at masayang pumayag ito. Hindi nila alam, sinusundan sila ni Griffin at narinig ang kanilang plano. Samantala, nahuli si Mark ng mga pulis sa hinalang siya ang nagnakaw. Dumating si Roland sa himpilan ng pulisya, nagpapanggap na isang ahente ng CIA. Ininterrogate niya si Mark at ipinangako na naniniwala siya sa kwento nito. Ikinwento ni Mark ang lahat tungkol kay David at kay Millie, ang babaeng crush ni David. Nang marinig ito ni Roland, napagtanto niyang ito ang babaeng nasa litrato sa cabinet ni David. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin ang kinaroroonan ni Millie. Natuklasan nila na papunta na ito sa Roma, kaya ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang sundan ito. 10 oras ang lumipas, dumating si David at Millie sa Roma at nag-check-in sa isang marangyang hotel. Mamaya, lumabas sila at nag-enjoy sa ganda ng syudad. Sa susunod na eksena, naglakad-lakad sila sa Colosseum, at sinubukan ni David na makapasok sa mas mababang bahagi. Dito siya biglang nabangga kay Griffin. Gulat si David at sinubukang umalis, ngunit biglang nag-teleport si Griffin sa harap niya. Ibinunyag ni Griffin na may mga jumpers na katulad nila sa buong mundo. Sinermonan niya si David dahil sa pagiging pabaya sa kanyang pag-jump. Sinabi ni Griffin na nakuha ni David ang atensyon ng maling mga tao. Sa sandaling iyon, dumating ang grupo ng mga Paladin sa Colosseum at nagsimulang habulin sila. Agad na panya na si David ng baton at nawalan ng malay. Ngunit mas bihasa si Griffin sa mga taktika ng kalaban. Agad siyang nag-teleport at sunod-sunod na pinabagsak ang mga kalaban. Nang hamu pa ang panganib, tinulungan niya si David na magising. Ipinaliwanag ni Griffin ang tungkol sa organisasyong Paladin na nangangaso sa mga katulad nilang jumpers, bago siya muling nawala. Biglang dumating ang isang empleyado ng Colosseum at nakita ang ilang mga walang malay na katawan. Nagsisigaw siya ng tulong, kaya't agad na tumalon si David sa jumpscare na iniwan ni Griffin. Napunta siya sa isang lihim na hideout sa disyerto ng Egypt. Sa pagdating ni David, galit na galit si Griffin at ipinaalala sa kanya na iniwan niya si Millie. Agad na napagtanto ni David ang kanyang pagkakamali at mabilis na bumalik sa Colosseum. Ngunit sa kasamaang palad, naroroon na ang mga pulis at inaresto silang dalawa. Pagkalipas ng 8 oras, sinusubukan pa ring interogahin ng mga awtoridad ng Italia si David. Hindi pa nila magawang arestuhin ng formal hanggat hindi dumarating ang mahistrado mula sa embahada ng US sa gulat ni David. Nang dumating ang mahistrado, ito pala ang kanyang ina, si Mary. Bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, pinalaya siya nito mula sa kanyang mga posas at sinabihan siyang tumakas na. Samantala, naguguluhan si Millie at pinutol ang mga cable upang iligtas si David. Pero pinanggako niya na iiwan siya nito pagkatapos siyang ihatid sa kanilang bahay. Pumayag si David, ngunit inamin din niya na si Millie ang tanging minahal niya mula pagkabata. Habang nag-uusap sila ng romantiko, biglang lumitaw si Griffin dala ang makina ng mga Paladin. Gayunpaman, ginamit ni Roland ang jumpscare upang maglunsad ng isang hook na sumunggab kay Millie. Hinayla niya ito pabalik sa apartment bago pa magsara ang scar.
Matapos ang insidenteng ito, nagsimulang maghanda si Griffin ng isang remote-controlled na bomba na dadalhin sa apartment. Plano niyang patayin ang lahat ng Paladins ng sabay-sabay, hindi alintana kung mamatay rin si Millie sa proseso. Ayaw mawala ang kanyang minamahal, biglang nag-teleport si David kasama ang bomba at iniwan ito sa Coliseum. Agad na sumunod si Griffin, at nag-away sila para sa detonator. Nag-teleport sila sa iba't ibang parte ng mundo at sa huli, napunta sila sa isang battlefield sa Chechnya. Hindi nila pinansin ang digmaan sa paligid, at nabawi ni Griffin ang detonator. Ngunit sa sandaling iyon, tumalon si David sa kanya at itinulak siya sa isang poste na may malakas na kuryente, kaya't napanatili si Griffin na nakulong doon ng ilang sandali. Pagkatapos ng kanyang tagumpay, nag-teleport si David pabalik sa apartment ni Millie at nakita siyang nakatali sa pader. Agad niyang sinubukan siyang iligtas, ngunit inatake siya ni Roland gamit ang electric baton. Tinali ng Paladin si David sa ibabaw ni Millie gamit ang magkakahiwalay na electric wires sa kanyang mga braso at binti. Akala ni Roland na sapat na ang kuryente upang pigilan si David sa pagtakas. Sa kritikal na sandaling iyon, humingi ng tawad si Millie sa maling paghusga at inamin ang pagmamahal niya kay David. Dahil dito, nakuha ni David ang lakas upang dalhin ang kanyang kakayahan sa susunod na antas. Biglang nawala ang buong silid mula sa gusali at na-teleport ito sa gitna ng ilog Huron. Nahilo si David sa ilalim ng tubig, kaya't lumangoy si Millie upang iligtas siya. Hinalikan siya ng matindi, at sapat na ito upang may teleport sila ni David sa lumang aklatan. Nagawa ni Roland na makapasok sa jumpscare at lumitaw din sa aklatan. Ngunit ilang segundo lang, sumugod si David sa kanya at silang dalawa ay nawala sa lugar. Nang lumipat ang eksena, nasa loob na sila ng isang kuweba sa gitna ng Grand Canyon. Sinabi ni David na mabuting tao siya dahil maaari sana niyang iwan si Roland sa mga peteng sa laot ng karagatan. Pagkatapos ay nawala si David, iniwan ng Paladin sa liblib na kuweba. Pagkaraan ng ilang araw, sinundan ni David ang ilang mga palatandaan tungkol sa kanyang ina at sa wakas ay muling nagkita sila sa isang nyebeng lugar. Hiniling ni David ang mga sagot tungkol sa nangyayari, at inamin ni Mary na iniwan niya si David dahil alam niya ang tungkol sa kanyang mga kakayahan. Ipinaliwanag din niya na mahal niya si David, ngunit ang tanging maibibigay niya rito ay isang maagang babala. Matapos marinig ito, napagtanto ni David na kakampi ng kalaban ng kanyang ina, kaya't umalis siya. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Millie at silang dalawa ay nag-teleport sa isang mas mainit na lugar.